Pwede naman kayong sumilip. Sino po yung RM dito? RM natin. RM admin, meron. PGC. RM Ay, natin. pamasko daw po kayo. Bibigay sa inyo. Babae. Babae. RM natin. Wala. Ay. Or. Wala nga amin. Nag-isip mo lang. Wanted kasi. Buti na kayo tumaas na kamay. Okay? Pagkatutok. Kamera. Okay, good afternoon! Kumusta? Tapos na. End of presentation na. Si Mr. Bong, siya ang nagsimula kanina kong alas 10. Babae. Ang babae. Yung mataba. Sandra. Malakas kumain yun. May nag-react. Bakit? Ganun naman talaga pag malalaki yung katawan, malakas kumain. Di ba makaintindi dito? Okay. Kaming payat, mahina kumain. Okay. Ako yung kasunod speaker, no? So bago ako magsimula, mas maganda magpakilala muna, no? Maganda magpakilala kasi mahirap yung nakatayo diyan sa harapan, tapos bilib na bilib ka, tumatanong ka, pero wala namang, hindi mo naman kilala yung tamang kausap mo. No? Dapat, alam mo yung pangalan, alam mo yung apelido, tapos kailangan may contact number. Kuha lang ako ng ano, anting-anting. Hindi. Isa na tayo kasi Webis na yan. May darating ko lang Baguio. Signal number 2. Okay! May ballpen ba? Meron. Dapat kung nagpakilala ako, kunin nyo ang pangalan ko. No? Tapos, dapat may apelido para sigurado. Di ba kung walang ballpen, ano din naman eh. Ang iba nagpakilala na ako, hindi ko naman kukuha yung pangalan ko. Hindi isang litra, hindi naman kayo sulat-sulat. Mahalaga kasi, paglabas mo dito, sinong speaker nyo? No? Sabihin mo, ano? No? Okay. Sabihin yung iba, dahil lang dyan. Bilisan mo kasi example naman kami, ulit-ulit na lang ito. No? Yan ang example, taas mo kamay. Example. Thank you. First time yan, taas mo kamay. Halos lahat. Tatlo lang ang example. Hindi ba yung magtataka? Bakit tatlo na lang sila? Hindi yung magtataka. Sabi ng iba siguro, ubos na. Okay. May inantok. Wala naman. Okay. Kanina, nakita ko parang may inantok eh. Merong gutom. Sabi niya, ayun nga eh, bilisan mo lang. So marami na, layo ko yung uwian namin. Batangas pa. Saan pa galing. Okay, kapahan ko. Are you ready? Kapahan mo, bela misis ang karwas na kung saan na may papilos malipas sa rin. Nandiyan po ibang ayaw dito na misis ang kaya dito na dito na sa parang mga services para sa inyo. Di ba natatanong misis ang ano naman ang mga services na yan ang lagi kong sagot. Ganito, mamaya, hindi ko nalaman, ang buong Italy sa aking pagbabalik. Nakopya o hindi? Sabi ko, di balik kahit wala kang bulti. Kasi, magsayang ka na lang ganito sa akin. Hindi mo naman magsulat pangalan ko. Pangalan ko Sam, no? Sa probinsya, Samuel. Pagdating ng Manila, sinago ko ng konti. Ginawa kong Sam. Para konting level up naman. Kaya, ganun din kayo. Pagdating sa labas sa bansa, konting level up agad. No? Kung nasa abroad na kayo, pag-uhin mo agad. Baliktarin mo ang pangalan mo. Huwag mo na pag-uhin yung profile pic mo. Kasi bakit? Pag nagka-problema, pag hinahanap ka ng pamilya mo, hindi sila mahirapan mag-trace. Ganon din yung ahensya ng gobyerno. Hindi mahirapan maghanap sa'yo. No? Pati agency mo, hindi mahirapan maghanap sa'yo kung may problema. Bakit? Maraming OFWs nagka-problema pagdating sa labas naman sa
nung nakarating ang sumbong kung saan siya ng ahensya ng gobyerno, hindi na talaga mag-trace. Kasi, binago na yung, binaliktad ng iyong pangalan, yung profile pic, nilagyan na ng teddy bear, mukha ng pusa, mukha ng aso. Paano ka matrace? Ang tawag noon, missing. No? Missing in person. O, ayan. Sabi ni Independent, mag-ulit ni Mr. Sam. No? Sige. Mr. Sam ang pangalan. Okay, tatanong na. Kamusta naman ang excitement? After na Mr. Yerbong, kamusta naman? Okay naman. Okay naman. Sa 100%, no? Marami naman natutunan kay Ma'am Sandra at kay Mr. Yerbong. Marami naman kayo natutunan. Okay. Kung halimbawa, pag-exam ako, kasi ako taga-exam dito eh. After ng pagtoko, mag-exam ako, 1 to 50 items. Kasi ang passing score, 149. Kapasa yan. Wala ka. Kasi, siguro malamang, habang nagkatingin kayo sa kanila, yes. Yes ka lang ng yes. Pero ko, ang sa isipan mo, kung may isang road, ulit na naman ito eh. No? Kasi ang videos talaga ulit-ulit lang yan. Pero kaya minsan, may mga panibagong update yung OWA ang mag-inform sa mga OFWs yung PIDOS. Eh, nasa labas ka lang ba? Sa labas ka lang ng bansa. Kung isa abroad ka, nandoon ka dati, nandoon ka, may pagbabago, ay nasa labas ka pa ng bansa. Alam mo ba yun? Kaya, dapat, pag-uwi mo ng Pilipinas, mag-PIDOS pa rin. Sabi ng UWA, PIDOS is a mandatory seminar to only party contract holders, not only for first timer, maging sa mga exam abroad. Di dapat, talagang mag-PIDOS. No? At ang tanong, sino yung exam abroad? Nawawag ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years. Mayroon 15 years. Mayroon 10 years. 10 years. Matrabaho mo natin doon. Cashier. So ngayon, ano? Trabaho mo? Ma'am. Ngayon tayo po. Tayo ng pera. Tandaan yung mukha. Hindi natin doon. Pag wala kayo pera, mangungutan naman dito. Okay, cashier. Ma'am. May naipon? Meron naman. 10 years? 15 years? 10 years. May anak? Wala. May asawa? Wala din. Kaya ito lang asawa. Okay. Walang anak, no? Sipag to. Hoy! Ngayon, ganito. Ma'am, nung mag-videos ka, saka nag-videos nun. Kalimutan mo na, pero nag-videos ka. Nakita mo ba ako doon sa pinag-videosan mo? Wala po, sir. Wala. Tamang sagot mo. Kasi wala naman talaga ako doon. Ngayon mo lang ako nakita. Kasi dito ako ngayon. Ngayon, magtatanong lang. Sinong bago umalis, bago nag-apply na walang trabaho? Walang mga trabaho. Kaya nung wala talagang trabaho? Ilang taon ka na walang trabaho, sir? Tagal na. Ikaw, sir? Last 2022. 23, ikaw, sir? Bike rider lang po sa hotel. Kayo, sir? Wala ka talagang trabaho? Wala ka talagang trabaho. Ano ginagawa mo? Nung wala ka trabaho, paano ka nabuhay? Nagpapakasyon po ako sa Ha? Nagpapakasyon po ako sa bata. Gano'n? Pero dito wala talagang trabaho. Ikaw, sir? Wala talaga. Paano ka na? Buhay wala kang trabaho. Paano ka na buhay? Kasi ang sagot ng isa dito, nung nakaraan, sir, kumikimpo lang. Tandaan niyo itong mukha ng trabaho. Ha? Nalatado. Wala kang trabaho. Ang tagal na, wala talagang trabaho. No? Tapos mag-abroad na lang. Bakit? Nagbago ka ng buhay, sir? Nagbago ka ng buhay? Okay! Hindi ko na wala sa topic, ha? Handa mo na sarili mo. Dapat, may maisagot ka sa akin ngayon. Panay-exam ako. Concentrate, ha? Kasi wala nang isagot. Walang kapag bumagsak sa exam, walang certificate. Kapayag pa kayo walang certificate. Magpapatawa lang ako, pero parang seryoso, no? Parang pabiro na, pero lahat ng sinasabi ko dito ay totoo. Ang part ko is more on realities. No? Kaya ako nandito, just in case of emergency. Sasabihin ko lang sa inyo, hindi nyo alam dati, mga isa abroad kayo, dapat malaman nyo ngayon. Okay? Kaya ganito, isa abroad, magtatanong lang. Ang tanong,
ang sagot niyo sa akin, masarap lang o hindi. No? Ang tanong ko ganito. Isa bro, masarap ba buhay OFW hindi? Hindi po. Narinig niyo? Isa lang ang sumagot. Ang sabi hindi po. Ang iba na iyang sumagot. Ano nangyari? Okay. Hindi masarap. Ma'am, naranasan mo na ba yung masarap na buhay at sobrang hirap? Pero sobrang sarap, sobrang hirap, sobrang sakit. No? Naranasan ni ma'am. Alam niya, papaliwanag niya sa inyo yan. Mamaya. Siya kayo sarapan, papaliwanag sa inyo. Okay. Sino, magtatanong ako, sino ang mga engineers? Engineer? Wala. Nurse. Ayan. Nurse ka rin siya. Matatalo sa mukha mo. Tinitigan ko siya, parang nurse ko. May aksidente kasi ako dati. May nurse. Suplado. Jokes! Okay! Mga babae ko nurse. May doktor. Wala. Wala. Laborer. Construction worker. Okay. Teachers. Meron. Wala teacher. Teacher dito, sir. Ha? Teacher po dito. Sa Pilipinas. Okay, ikaw teacher, sir. Okay, Okay. sir. Pero admin po sa... Okay, nag-resign ka na. Nag-resign. Sige na po, sir. Ilang taon ka sa experience? 11 years po, sir. 7 years pa? 11, sir. 11? Bakit ka nag-resign, sir? Nag-COVID, sir. Tapos, yun na, wala na. Hindi ka na bumalik. Pumasok, sir, sa hospital, sir. Okay. Sir, as teacher, kamusta ang experience? Kung hindi ka na nasa mo, okay naman. Okay naman, sir. Yes. Then ikaw ay teacher, your profession, your course is education, tama sir? Yes, sir. Your profession is teacher. Sir, magtatanong lang ako, what is education? Tinami dito na tinanong ko, isa lang kasagot sa akin, sir, baka ikaw naman sabi, what is education? Medyo mahirap sagutin, no? Medyo, sir. Pero Medyo mahirap. What is teacher? Medyo mahirap din sagutin. Sir, education is a continuous process of learning. Clear? Malinaw? Your profession is teacher. Teacher, sir, is a noble profession of the universe. Grabe. Sir, bakit ko alam? Yung course mo ay course ko. Yung position na yun natin na, yung part nila kanina is part ko. Signatory na ng video certificate. Accredited and facilitator ng COA. So, pareho tayo. Hindi ko alam sila kung education. Pero ang napasukan ko, hindi pagtuturo sa school kung hindi dito. Pero masarap magturo sila. yes, sir. Okay! Ngayon ganito. Kamusta ang excitement? Tingnan nyo, ano tanong ako kay mga professionals. Pero okay mag-alala. Sa mga hindi nakapagtapos, pareho din naman kayo natin. Kaya kung ikaw engineer, teacher, nurse, doctor, dapat pantay ang trato natin sa kapwa natin OFWs. Tama? Bakit? Pareho din ang kumila. Lahat naman kayo, puro OFW. Kaya construction worker lang yan. Dapat pantay ang pagtingin natin sa kapwa natin OFW. Bakit? Lahat kayo ay mga bayani. Maniwala ba kayo yung mga bayani? Maniwala kayo? Sino ko maniwala ka ba na bayani ka? Sa anong pamamaraan? Sir, naging bayani kayo lahat. Kumikita kayo sa labas ng bansa, magpapadala kayo sa inyong pamilya, maliit man kung malaking sahod, magpapadala ka, tama? Kasi yan ang purpose ng pag-alis mo magtrabaho pagdating doon para magustusan ang pangailan ng pamilya. Maliit o malaki ang sahod, magpapadala ka. Kulang man ang sahod mo, laging dilig, no? Tapos ng sweldo, obligasyon mo pa rin magpadala sa pamilya. Pag nagpadala ka, anong gawin mo? Sa anong pamamaraan magpadala? Papadala ka through remittance. Tama? Ngayon, pag nagpadala ka na, bawas ng tax yun,
malaki man o maliit ang padala mo, bawasan ng tax yun. Tama? Saan ipapasok? Sa kaban ng bayan. Kaya kayong mga OFWs na tinatawag na mga bayani kasi kayo ang nagiging instrument o may malaking na-contribute sa pag-angat sa ekonomiya ng ating bansa. Kaya kayo tinatawag na mga bayani. Kaya kung ikaw, sir, hindi ka maniwala na ikaw ay bayani, pag uwi mo ng bahay mamaya, tingnan mo na ang mukha mo sa salamin. Sabihin mo, bayani ba talaga ako? Sabihin mo na sa sarili mo, bakit ganyan lang ang mukha ko? Talagang bayani pa rin ako. Kaya dito mamaya, paglabas mo, no? May paharang-harang dyan sa daanan mo paglabas mo. Sabihin mo na agad. Alisin dyan. Alis. Dala na mo. Pag tinanong ko bakit, ano ba? Nasagot mo sa pila. Bayan ito. May natutunan? Ito. Hanggang sa labas. Bakit ka titingin-tingin sa akin? No? Bakit? Ganon, ang gagawin mo. Papatunayan mo na ikaw ay bayani. Ikaw ay bayani, ihanda mo ang sarili mo. Pagdating sa labas ng bansa, hindi ka pa nakaalis eh. Kasi bakit? Hindi madali ang pagiging buhay OFW. Pag pinasok mo ang buhay OFW, aramin mo kung ano ang pinasukan mo. Lalo na kung first timer ka. Bakit? Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Ihanda mo ang sarili mo. Kung di pagkamali, mananagot ka doon kung anong batas meron. Mayroong kasabihan, ignorancia libis niminim is usak. Intindihan nyo? Lalo. Mga ano yan, mga ayan, philosophic or mga lawyer, no? Pag sinabing ignorancia means ignorance of the law excuses no one. Wala kang ligtas. Isipin mo hindi ko pag-aaral kaya hindi ko alam. Eh siyempre, may batas ka rin na ba? You are under investigation or interrogation. Bakit? May nilabag ka ng batas. Hindi dapat maging maingat. Kaya bakit marami mga OFWs sa Pilos pa lang, sobrang saya. Sabi sa akin, sir, ang sarap sa Pilos. Sobrang saya, nakakatuwa. Wala ng pagod. Pero sir, dito ngayon, sobrang hirap, sir. Kasi na, hindi lang sobrang hirap, sobrang sakit, pero sobrang sarap naman. Pag sumasahod na. Tama? O ngayon, magtatanong ako, kung kanina, 100% ang excitement mo, hindi kaya mababawasan? Pag nagtanong ako, bawat katanungan ko, magbawas ako pag may nangyari sa'yo. Guys, magbawas ako ng 20%. 5 beses lang ako magbawas. 20% tuwing may nangyari sa'yo. Kasi, kung kanina sa kay Mr. Bong, kay Miss Sandra Lee, is more, yung tinatawag nito na, encouragement. Pagdating sa part ko, more on discouragement. Kaya normal lang magkaramdam ka ng parang sobrang takot, na parang gusto mo nang umuwi, na parang ayaw mo nang tumuloy. Kasi dahil sa mga narinig mo sa akin, sasabihin ko lang, kasi yan ang totoo, nangyayari sa buhay OFW. Ang una kong tanong, ito na. Lahat ba kayong kapagsaya ng kontrata? Sino kapagsaya ng kontrata? Taas yung mga 10. Sino hindi pa nakapagsaya ng kontrata? Taas yung mga kamay. 11. Mayroong hindi tumaas ang mga kamay. Ang tanong, ano kayo? Ang sagot ng Shiba dyan, pakialam ko sa'yo. Ano na talaga? may pagka-pilosopo eh. Tingnan natin yan. Maraming hindi nakapag-sign ng kontrata compare sa nakapag-sign ng kontrata. Ayon sa batas,
dapat ang isang OFW bago mag-apply, mag-pidos, dapat siya ay nakapag-sign ng kontrata. Sabi niya ba? Ganun ba? Bakit ka? Wala pa. Hindi ko na sinabi dyan kanina na dapat pala nakapag-sign kami ng kontrata. Kung nangyari sa'yo, magbawas na ako ng 20% sa excitement mo at 100%, ang natira is 80%. At dapat, after mo ng pag-sign ng kidos, dapat siguro makaalis ka na. Kasi bakit? Ang isang OFW, mula nag-apply at nag-isahan, dapat 2 buwan hanggang 3 buwan, dapat na-deploy na siya sa labas ng bansa. At dapat wala na siya ngayon diyan sa kanyang inuupuan. Sabi ng iba, oo nga. Kami bakit nandito pa rin? May problema ka. Hindi kong problema yun. Another 20% ang mababawa sa iyo ngayon. Kaya dapat sisiguruhin makaalis ka na 2 hanggang 3 buwan. Kung nangyari sa iyo, another 20% ang ibabawas ko. Sa excitement mo, ang natira is 60% ng excitement mo. At dapat, bakit ka kailangan makaalis? Hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, hindi ka lang nakapag-pitus. Ang iba, nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Sabi nila, tama. Magkano dapat ang placement fee? Kung ang salary mo is 20,000, dapat equivalent of 1 month salary. Katumbas ng isang buwang sahod sa labas ng bansa. Kaya sabi ng iba, bakit kami sobrang laki? May ibig sabihin, normal lang yun sa'yo. Another 20% ang mababawas sa'yo. Ang natira is 40%. At dapat, pag nagbayad ka sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max, mall, hotel, o restaurant, wala sa nabagit kung na lugar dapat sa loob ng agency. Tama? Sabi ng iba dyan, may lang, bakit ka sa Jollibee? Sabi ng katabi, at least pinamirinda tayo. Hindi niya pira yun, yung pinamirinda sa'yo. Pira mo yun. Kaya kung mangyari sa'yo, another 20% ang mababawa sa'yo. Ang natira, 20%. Eh, iba dyan, tahimik lang, nag-text na agad. Bakit ginawa ito sa amin, ma'am? Ngayon lang ito namin alam. Minsan ang iba lumalabas. Paglabas, tawag na, ma'am. Bakit ang sobrang laki ng siningil nyo sa amin at nagbayad kami doon pa sa Jollibee? No? Dapat! Sa loob ng agency magbabayad. Sumigaw din pa ako, sir, paano kami sa Gcash? Ayos yun. Ayos yun. Kasi hindi ka na mapapagod na. Yan. Katulad ng mga teachers, no? Sa Gcash nagbabayad. Unang appointment, through cellphone, nakipag-transaction. Pumunta sa may Las Piñas, no? Pinuntahan yung bahay ng matandang tambuhalang senior citizen. O dito ako nakatira. Di ba? Okay magkilala. Anytime. Pag mag-follow up kayo, dito kayo pumunta. No? Ilang taon ang nakalipas, hindi nakaalis. Nung pinuntahan sa Las Piñas, wala na ang dambuhalang senior citizen. Tangay ang 250,000 each. 12 sila. Ingat.